Kumusta kayong lahat at maligayang pagdating? Ngayon, magtutungo tayo sa isang virtual na paglalakbay sa buong mundo upang tuklasin ang ilan sa mga lugar na may pinakamaraming tao. Susuriin natin ang 10 makukulay na komunidad, alamin ang kanilang mga natatanging katangian at hamon. Maghanda na dahil ang paglalakbay na ito ay magmumula sa Colombia hanggang Ehipto. Number 10. Santa Cruz del Islot, Colombia. Magpapatuloy tayo sa Santa Cruz del Islot, isang maliit na isla sa baybayin ng Colombia. Ang isla na ito ay tahanan ng humigit kumulang 1,200 na residente sa isang lugar na 0.012 kilometrong parisukat lamang. Kaya tinuturing itong pinakamakapal na populasyon sa buong mundo. Walang lugar para sa pagpapalawak, kaya't ang mga residente ay naninirahan ng magkakadikit, umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Sa kabila ng mga hamon ng sobrang dami ng tao, nananatiling magkakalapit at maparaan ang komunidad. Number 9. Basilivir, Istanbul, Turkey. Susunod, bibisitahin natin ang Basilivir sa Istanbul, Turkey. Ang lugar na ito ay isang halo ng residential at commercial areas na may populasyon na humigit kumulang 40,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang pangalan ng Basilivir ay nangangahulugang mga bahay na may mga hardin. Ngunit ang mabilis na urbanisasyon ay nagbago nito sa isang masiglang urbanong lugar. Sa kabila ng dami ng tao, nananatiling popular ang lugar na ito dahil sa maginhawang lokasyon at mga pasilidad. Number 8. Maldives. Lilipad tayo ngayon sa Indian Ocean. Sa Male, ang kabisera ng Maldives. Ang Male ay isa sa mga lungsod na may pinakamaraming tao sa buong mundo, na may humigit kumulang 200,000 tao sa isang isla na 5.8 kilometrong parisukat lamang, na nagre-resulta sa density na 34,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang lungsod na ito ang sentro ng politika, ekonomiya at kultura ng Maldives, na nahaharap sa mga natatanging hamon tulad ng pagtaas ng lebel ng dagat. Sa kabila ng mga isyong ito, ang Male ay isang masiglang lungsod na mayaman sa kulturang pamana. Number 7. Santo Antonio, Macau, China. Ang susunod nating destinasyon ay San Antonio sa Macau, China. Ang lugar na ito ay isa sa pinakaluma at pinakamaraming tao sa Macau, na may populasyon na humigit kumulang 50,000 tao kada kilometrong parisukat. Kilala sa makasaysayang arkitektura at makikitid na kalye, ang Santo Antonio ay nagbibigay ng sulyap sa nakaraan sa gitna ng modernidad ng Macau. Ang pinaghalong impluwensyang Portugis at Chinese ay makikita sa mga gusali at pook kultura nito. Number 6. Mathare North, Nairobi, Kenya. Mula Asia, babalik tayo sa Africa, sa Mathare North sa Nairobi, Kenya. Ang Mathare ay isa sa mga pinakaluma at pinakamalaking informal settlements sa Nairobi, na may humigit kumulang 500,000 tao sa isang lugar na 3 kilometrong parisukat lamang, na nagre-resulta sa density na 167,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang lugar na ito ay kilala sa masikip na pabahay at kakulangan sa infrastruktura. Sa kabila ng mga hamon, ang Mathare North ay isang masiglang komunidad na may maraming lokal na inisyatiba na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay at bigyang kapangyarihan ang mga residente. Number 5. San Andres, Manila, Philippines. Susunod, pupunta tayo sa San Andres sa Manila, Philippines.
Ang San Andres ay isang makapal ang populasyon na distrito na kilala sa mga abalang kalye at masiglang pamumuhay ng komunidad na may populasyon na humigit kumulang 70,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang lugar na ito ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kahirapan at limitadong serbisyo publiko. Ngunit ang espiritu ng komunidad at katatagan ay nagniningning. Ang mga lokal na pamilihan at mga tindero sa kalye ay karaniwang tanawin na nagdaragdag sa masiglang atmosfera ng lugar. Number 4. Zaveri Bazaar, Mumbai, India. Ang paglalakbay natin ay dadalhin tayo sa Zaveri Bazaar sa Mumbai, India. Kilala bilang sentro ng alahas ng Mumbai ang Zaveri Bazaar. Ito ay siksik at puno ng mga tindahan, mga ngalakal at mga residente. Ang makikitid na kalye na puno ng aktibidad ay may populasyon na humigit kumulang 100,000 tao kada kilometrong parisukat na nagpapakita ng masigla at magulong katangian ng Mumbai. Sa kabila ng dami ng tao, nananatiling pangunahing sentro ng ekonomiya ang Zaveri Bazaar sa lungsod. Number 3. Ajeromi Ifelodun, Lagos, Nigeria. Susunod na hinto natin ay ang Ajeromi Ifelodun sa Lagos, Nigeria. Ang lugar na ito ay isa sa mga pinakadensidad na lokal na pamahalaan sa Lagos State na may populasyon na humigit kumulang 50,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang sobrang dami ng tao, mahinang infrastruktura at kakulangan sa serbisyo publiko ay mga malaking hamon dito. Gayunpaman, kilala ang komunidad sa masiglang mga pamilihan at entrepreneurial spirit na patuloy na nag-aangkop sa kanilang kapaligiran. Number 2. Lalbag Thana, Dhaka, Bangladesh. Ang pangalawa sa huling hintuan natin ay ang Lalbag Thana sa Dhaka, Bangladesh. Ang Lalbag ay isang makasaysayan at makapal ang populasyon na lugar sa Dhaka. Kilala sa mayamang pamana ng kultura at abalang mga kalye na may populasyon na humigit kumulang 100,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang sobrang dami ng tao at mahinang kalagayan ng pamumuhay ay mga pangunahing issue. Ngunit ang lugar na ito ay tahanan din ng mga mahalagang landmark. Kabilang ang Lalbag Fort, isang patunay ng makasaysayang kahalagahan nito. Number 1. Imbaba, Cairo, Egypt. Sa wakas, darating tayo sa Imbaba, isang makapalang populasyon na komunidad sa Cairo, Egypt. Kilala ang Imbaba sa magulong mga kalye at masiglang mga pamilihan na may populasyon na humigit kumulang 80,000 tao kada kilometrong parisukat. Ang lugar na ito ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kahirapan at kakulangan sa serbisyo publiko. Sa kabila ng mga isyong ito, ang Imbaba ay isang masiglang komunidad na may mayamang pamumuhay sa kultura na nagpapakita ng katatagan at espiritu ng mga residente nito. At narito na tayo, isang mabilis na paglalakbay sa ilan sa mga pinakamakapal ang populasyon na komunidad sa buong mundo. Ang bawat isa sa mga komunidad na ito, sa kabila ng kanilang mga hamon, ay nagpapakita ng katatagan at espiritu ng mga residente nito. Pinapaalala nila sa atin ang iba't ibang paraan kung paano umangkop at umunlad ang mga tao sa urbanong kapaligiran. Maraming salamat sa pagsama at hanggang sa muli.